kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na hindi malalantad o nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakakapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po nasa ikapitong misang nobenaryo sa karangalan din po ng ating minamahal na patron, ni San Juan Bautista. At ganoon din naman, ngayon ay araw ng mga tatay. Nasa ng mga tatay po dyan? Pakitaas ang kamay. Palakpakan natin ang mga tatay, daddy, dad, ama. Ayan, at ngayon po ay tayo narito. Tinawag ng ating mahal na pong Jesus Nazareno para pagpalain tayong lahat upang tayo ay basbasan. Can we also bless one another? Pwede po ba sabihin niyo sa mga taong nasa tabi ninyo, nasa likod at nasa harapan? Sabihin po natin, God bless you. Ayan. May nagsabi sa akin, Father, nung sinimulan mo yung God bless yung yan, nung simula, nag-aalangan ako kasi hindi ako sanay na magsalita ng God bless you. Mas sanay ako magmura. Kaysa God bless you. Ayan, ano? Minsan po, may mga ganun tayo, alanganin tayo, no? We feel na a bit anxious or uncomfortable, no? Doon sa mga bagay na halimbawa, malalamang nagsisimba ka. Uy, nagsisimba ka. Uy, nagdarasal ka. Ayaw mong makikita nagdarasal ka, natatakot ka. Baka kung ano pa ang sabihin o magbulong-bulungan tungkol sa iyo. Hindi po ba?
May mga takot tayo eh. Sino po ba dito walang takot? Taas ng kamay. Walang kinatatakutan, taas ng kamay. O, kita ninyo? Ako lang? Alam po ninyo, ay ang katotohanan po sa atin, ano? May mga kinatatakutan po naman talaga tayo, no? Even to be good, takot tayo. To be kind, takot tayo. Kasi natatakot tayo, baka ma-misinterpret tayo ng mga tao. Ilan pa sa mga kinatatakutan natin, takot tayong magkamali. Ayan, may ganon. Takot magkamali. Kaya ang tagal magdesisyon, hindi makaabante, nag-overthink, overplanning, takot magkamali. Meron po mga takot din tayo. Takot tayo na tayo ay magkaroon ng kaalitan. No? Mabuti pang iwasan mo na kaysa magkaroon pa kayo ng diskusyon. Takot tayo na mayroong kasamaan ng loob. Kaya kahit anong ginagawa, naka-smile ka pa rin. Kahit mali na, naka-smile ka pa rin. Takot din po tayo na tayo ay ika nga ay mapahiya. Ayan, meron bang ganoon? Takot mapahiya. No? Na-experience ko na yan dati. Ayoko nang mapahiya pa. Kaya we always play safe. No? Doon tayo sa the safe side. Baka tayo ay mapahiya pa. May mga takot din tayo sa mga figures of authority. Halimbawa, takot ka sa pulis, takot ka sa sandalo, takot ka sa pare, takot ka sa foreigner, no? Parang natatakot tayo. We feel threatened. No? May takot tayong magutom. Takot na maubusan ng budget. Takot maghirap. Takot tayo na tumanda. Takot magkasakit. No? Takot din tayo minsan na makita yung kahinaan natin. Di po ba? Takot tayo na makita na tayo pala ay nauutal pag nagsasalita. Wag na lang ako. Baka ako'y mautal pa. Takot tayo na makita at makilalang duwag. Ayan, ano? Marami. Well, ang takot naman po talaga ay normal. Normal po sa tao ang matakot. Tama po ba ako? Abay, kung hindi ka natatakot, baka mahiwa ka ng kutsilyo. Kung hindi ka natatakot, baka mapasok ka sa mainit o sa apoy. Kung hindi ka natatakot, baka lahat na lang aawayin mo. Kung hindi ka natatakot, baka hindi ka magsipag. Baka hindi ka magsumikap sa buhay. Kasi wala kang kinatatakutang hirap, gutom, wala kang kinatatakutan. Normal lang po ang matakot. In fact, no? Pero, kapag ang takot ang nagpapatakbo sa buhay mo, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Kung ang nagdidikta na lang sa desisyon mo, sa gagawin mo, ay dahil sa takot mo, ibang usapan na yan. Tingnan niyo po yung ebanghelyo, malinaw po yung ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa mga nakakapatay lang ng katawan ninyo, pero hindi kayang patayin ang kaluluwa ninyo. Huwag kayong matakot, ang sabi ng Panginoon. Ang katakutan ninyo, yung nakapapatay ng katawan, maging yung kaluluwa nakapapatay sa kapahamakan na walang hanggan. Bakit na sinabi ito? Sino ba ang kausap ng Panginoon sa Ebanghelyo? Una sa lahat. Sino ang kausap niya? Ang kausap niya, mga apostol niya. Yung 12 alagad. Kausap niya yun eh. At ano ang nakikinita ng Panginoon? Itong mga alagad niya baka matakot. Hindi ipahahayag yung mga aral na itinuro niya. Hindi ipangangalat yung mabuting balita na narinig mula sa kanya. Natatakot siya sa kanyang mga alagad. Alala siya na yung mga alagad niya masyadong mabahag ang buntot at pag nawala siya, yung mga alagad niya magtatago na lamang at hindi na ipagpapatuloy yung sinimulan niyang paglilingkod sa mga tao. Kaya niya sinabi itong ebanghelyong ito, huwag kayong matakot sa mga tao. Na kaya lang kayong saktan ng katawan ninyo, pero hindi kayang saktan ng inyong kalooban. Maliwanag po. Okay lang pong matakot, pero wag nating hahayaang ito ang magpapatakbo
sa buhay natin. Ito ang magbibigay ng direksyon sa ating pupuntahan. Kailangan po natin na ang ating mga takot ay nasa ilalim ng dalawang bagay. Okay? There are two things. No? Ito yung dalawang bagay na masasabi natin na mas mahalaga kaysa sa mga takot. Pakatandaan po natin ito. Okay? Bagamat totoo ang takot sa buhay, pero atin pong pakaisipin na may mas mahalagang bagay kaysa sa takot. Ano yon? Hayaan yung bigyan ko kayo ng dalawa. Una, pag-ibig, pagmamahal. Mas mahalaga kaysa takot because love conquers fear. Ilan po sa ating mga kabinataan, nag-abroad, nagtrabaho sa ibang bansa. First time na mapapahiwalay sa pamilya. First time na malalayo sa tahanan. Mangingibang bansa, magtatrabaho. Walang kasiguruhan kung ano dadatnan niya roon. Pero haharapin niya yon. Mag-a-apply pa rin siya at pag natanggap, tutuloy pa rin siya sa pag-a-abroad. Bakit? Dahil batid niya, mahal niya ang kanyang pamilya. Mahal niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, na kanyang itataguyod kahit pa walang kasiguruhan ang mangyayari sa ibayong dagat. Pagmamahal. Pagmamahal natin sa ating bansa. Kaya hindi na tayo matatakot. Natatakot ka magsalita? Natatakot ka mag-ipahayag ang katotohanan? Natatakot ba tayo? Matatakot ba tayo sa pagsasabi na kung ano ang nangyayari at dapat itama sa mundo? Hindi natin nahayaan na ito ay mangibabaw. Ang atin pong dapat pangibabawan ay ang ating pagmamahal sa bansa. Kaya hindi tayo natatakot magsalita. Kahit sino pa yan, kahit ano pa ang pwesto niyan sa gobyerno. Kahit siya pang pinakamataas o makapangyarihan, magsasalita tayo. Bakit? Dahil mahal natin ang ating bansa. Mahal natin ang ating bayan na ipinamana ng Diyos sa atin. Because love conquers fear. Mas mahalaga ang pagmamahal. Hindi po ba ang Panginoong Jesus sa huling gabi bago siya mamatay, doon sa hardin ng Gethsemane, nananalangin siya nag-iisa. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Lumuluha siya. At ang kanyang luha parang dugong pumapatak sa lupa. Tao rin ang Panginoong Jesus. At hindi malayong masabi nating natatakot din siya. Nangangamba din siya. Kung ano ang kakahinatnanan niya sa kamay ng mga tao. Kung ano yung kanyang tatanggaping mura, kung papaanong mga panlalait ang tatanggapin niya sa mga tao. Nakikinikinita niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga matatalik na kaibigan. Iiwan siya, itatatwa siya. Nakikinikinita niya yung mga sugat na kanyang tatamuhin sa buong kanyang katawan. Nakikinikinita niya ang hirap na kanyang dadanasin habang nakabayubay sa krus. Natatakot ang Panginoon. Kaya nakita natin na sabi sa Ebanghelyo, lumuluha siya. Pero, ano sabi ng Panginoon? Ama, ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Dahil mahal ng Panginoon ang Ama. Dahil mahal niya tayo. Mahal niya ang sangkatauhan. Kaya hinarap niya maging ang lahat ng sakit, katawan man, emosyonal man, na kanyang tatamuhin sa mundong ito. Pangalawa, na dapat makita natin na higit na mas importante sa takot ay yung tinatawag nating purpose. Pakiulit po. Purpose. Ano ibig sabihin ng purpose? Layunin. Ano yung hangarin? Ano ang iyong mithiin? Your purpose. Dapat mas importante yan kaysa sa takot. No? Alam niyo po, magtatapat ako sa inyo. Nung ako'y batang pare,
Isa po ang kinatatakutan ko bilang pare, lalo na sa parokya. Alam niyo kung ano yon? Natatakot akong mapintasan. Natatakot akong merong maingay na umiikot sa parokya. Si Father ganyan, si Father ganyan. Natatakot ako. Natatakot akong pagchismisan. Natatakot akong insultuhin. Natatakot ako na mayroong mga kapintasan sa akin. Kaya ano nangyari sa akin? In the first years of my priesthood, lagi ko naka-smile. Kahit malinaw, kahit hindi na maganda, ganun lang po ako. Smile ako ng smile. Sabi ko nga, ang tawag ko sa sarili ko, NPA. Alam niyo ibig sabihin na NPA? Nice person around. No? I please people. Ayan. Pleaser ako. Ayan. But I came to a point in my priesthood, sabi ko, hindi tama ito. Alam ko I should be pleasing the Lord more than anyone else in this world. Ang dapat kong bigyan ng kaluguran ay ang Diyos. And therefore, kung kailangan magsalita ako ng totoo, kahit ako ay balikan ng pangiinsulto o chismis, okay lang yon. So I came to a point in my priesthood and I thank the Lord na naging malinaw sa akin kung ano talaga ang tungkulin ko sa mundong ito. Bilang pare, kailangan kong magturo. Bilang pare, kailangan kong gumabay. At bilang pare, kung kailangan ko na ituwid ang tama, itutuwid ko. Kahit ang ibig sabihin pa nito, maraming bashing, maraming panginsulto, chismis na matatanggap ako. I'm okay with that. Bakit? Salamat sa Diyos kasi naunawaan ko na ang layunin ko dito, una sa lahat, ay ang paglingkuran ng Diyos at maging pari niya sa kanyang sambayanan. Mga kadeboto, mga kapatid, malapit na po ang kapistahan ng ating minamahal na patron ni San Juan Bautista. At babalikan natin kung papaano niya hinarap si Haring Herodes, pinakamataas sa kanilang bayan, na kailangan niyang sabihin na mali ang kanyang pakikitungo sa asawa ng kanyang kapatid. Na ang pangangalunya na ginagawa niya sa kanyang kapatid ay mali. Hinarap niya yon. Tinanggap niya yung hamon na iyon. Nakakatakot, pero para kay Juan Bautista, mas mahalaga na gampanan ko ang tungkulin ko sa Diyos. Ano po nagpapatakbo sa buhay natin? Saan nakabase yung mga desisyon na ginagawa natin araw-araw? Ano ang papel ng takot sa buhay natin? Nawa, sa gitna ng ating mga takot, atin pong malinaw na maitalaga ang sarili natin sa mga bagay na higit pa sa takot. Ang pagmamahal at ang ating hangarin o layunin sa buhay sa mundong ito.